Ano pa ang buhay ng mga workers? They are practicing constant lies. Araw at gabi, nagsisinungaling sila para kay Mang Kanor. Guys, yan ba ay kalooban ng God? Yan ba ay paglilingkod sa Panginoon? Sinabi ba ng Panginoon na magsinungaling kayo for me? Para dumiretso kayo sa langit? Hindi kayo mamamatay? Diretso sa langit. Ano daw, kaagad si Pacquiao tawag nito, glorified body daw. O sabi ng mga workers, glorified body na yan si si Mang Kanor, tingnan nyo, bumabata. Naku, malapit na talaga bumalik si Jesus Christ kasi nag-glorified na si Mang Kanor. Imagine yung mga KLC, wala na, nag-close out na. Sarado na yung ibang mga KLC. Yun pala, kasi hindi na sila nakakabayad ng kanilang mga rent. Kasi wala nang ganon, humihina na ang kanilang mga money making dahil sa ginagawa natin. Sige nga, hindi ba kayo masaya sa result ng mga nakikita natin? I am so happy because, sa pagsasalitat natin, they are very affected. Ang daming nag-close out na mga meron pa nga pinalaya sila doon sa Leyte. Kasi hindi na nakabayad ng rent. Kasi, alam nyo, yung mga KLC nila o yung mga, congregation nila na sa mga maliliit na province, mga members ang nagbabayad niyan. Walang contribution dyan si Mang Kanor. Tapos yung mga members, meron pa silang mga goal na kailangan nilang ibigay kay Mang Kanor para matuwa si Mang Kanor sa kanila. Kaya yung nila, yung mga worship meetings nila, nagsasarado na kasi wala na silang maibayad. Buti nga sa kanila. Kasi yung gawain naman nila ay gawain naman ng demonyo. Bakit pa sila magpapalaganap? 'Di ba? Yung boss nila, wanted naman. Ganon yun. So ano pa? Zero medical support, guys. Ang mga buhay ng mga workers. Na-discuss na natin to paulit-ulit, no? Pag nagkakasikit yung mga yan, nagpipila lang yan sa sa tawag nito, sa lingap. Imagine, think about it, mga workers at members. Nagsisinungaling na kayo sa buong buhay nyo para madala nyo yung remittance kay Mang Kanor. Tapos pag nagkasakit kayo, magsisinungaling pa rin kayo. Kasi hindi nyo i-accept na pag nagtanong kung saan kayo nakatira, huwag nyong sabihin na member kayo o worker kayo ni Mang Kanor. Kasi wala kayong guidance, wala kayong wisdom. Kailangan sabihin nyo, member kayo ng Iglesia ni Cristo. O kaya member kayo ng Catholic Church o iba pang churches dyan. Basta wag lang yung kingdom ni Disappointed Son, ni Mang Kanor. Imagine, di ba? Sabi ni Pacquiao, pag i-deny daw siya, i-deny din niya kayo. O kaya kayo dinideny ni Pacquiao kasi lagi niyong dinideny siya. Pagdating sa mga ganyang bagay, dapat akuin nyo na worker kayo ni Pacquiao para hindi niya kayo i-deny. Tingnan niyo yung mga workers na deny na daw, hindi daw sila worker ni Pacquiao kapag nahuli na nagpipi at bingi. Dahil dinideny nyo ang kaugnayan ninyo sa kingdom, kaya kayo nare-rape. Kaya kayo palaboy-laboy na lang. At tulad nung nangyari doon sa Singapore. Worker nahuli kasi bawal yan yung nagtitinda o kaya nagsusulisit sa Singapore. Nahuli yung worker. Kasi sabi, wag daw akuin na member sila ng kingdom. Dinenay niya na member sila ng kingdom. Anong nangyari? Hindi siya makauwi sa worker's house kasi minomonitor ng pulis. Kahit pagkain, wala. Natutulog sa kalye. Ganyan ang buhay ng mga workers. Kaya, kayong mga workers, kung may utak kayo, wag niyong i-deny na member kayo ni Pacquiao o kaya ng mga worker kayo, wag niyong i-deny. Bakit niyo i-deny? Kaya tingnan niyo tuloy, dinideny din kayo. Kaya pag tinawagan yung office,
Ito ba, kaugnayan nyo ba to? Member nyo ba to? O kaya worker nyo ba to si so-and-so? Sasabihin talagang hindi. Anong nangyayari? You're on your own. Sige nga. O, ganyan kademonyo ang ano na yan, ang organisasyon na yan. O. Pero, pakinggan mo, parang ang galing-galing ni Pacquiao, siya na yung pinaka-best. Pero tingnan mo ang reality ng mga workers niya. Tapos pag nagkasakit, ganun pa rin. Sisinungaling pa rin. Hanggang mamatay ang mga yan, nagsisinungaling. Katulad nga yung kaibigan ko, no? Na may sakit, na humingi ng tulong, pinadalhan natin ng tulong. Ngayon, minomonitor ko siya kung ano na nangyayari sa kanya. Sabi ko, do you still believe na na nasa paglilingkod ka ng Diyos? Sabi niya, she still believe daw. Tapos hanggang namatay na lang siya, dinideny pa rin ang tunay na Panginoon kasi si Pacquiao ang Panginoon nila. Kaya ganon. Ano pa? Walang educational support. Yung sinasabi ni Pacquiao na ipa-scholar yung mga anak ninyo. Kung maganda yung mga anak ninyo, ipa-scholar nyo kay Pacquiao. Kasi, potential yan sa night duty. Or pastor duty. Katulad itong isang pastoral, no? Yung nanay nito, televiewer ni Mang Kanor, no? Itong bata na to, mestiza. Half Filipino yung nanay. Tapos yung tatay niya, taga-England. Nakikinig yung nanay niya na-amaze. Na-amaze sa mga ni Mang Kanor sa kanyang preaching. Anong nangyari? 12 years old yung bata kasi daw, ida-drop off doon sa Davao kasi daw yung maganda yung JMC. Drop off 12 years old. Anong nangyari? Pagka-drop off, tinanggalan na ng cellphone. Tinanggalan na ng any form of communication. Bawal nang tumawag sa nanay. Pero, hindi pala free kasi yung nanay nagbabayad ng 80,000 pesos. Imagine, nanay ka, nagbabayad ka ng 80,000 pesos to realize na yung anak mo ay re-rapin ni Mang Kanor. Ngayon, 12 years old, wala pang menstruation yung bata. Minomonitor na nila. 13 years old, nagka-menstruation yung bata. Doon na, inumpisahan na. Pinapapasok na doon sa sa kwarto ni Mang Kanor. Unang beses, tumakbo yung bata kasi kung saan na nakarating yung kamay ni Mang Kanor. Anong nangyari? They torture her. Walang isa na kumakausap sa kanya. At ano pang sabi? Privilege yan pagka ni-rape ka ni Mang Kanor. Kasi ibig sabihin, nilinis yung iyong espiritu. Imagine, paglilinis pala yan ng espiritu yung ganyan. What kind of brain? What kind of mentality is that? Privilege na ma-rape. Para kay Mang Kanor. So imagine 13 years old, ni-rape ni Mang Kanor. Dahil sa nanay na televiewer na naniwala kay Mang Kanor. Ganon yun, yung mga projection nila. Educational support, meron? Zero. Lalo pa pagka-emotional support. Kasi pag nagtanong ka lang, bawal. Bawal kang magtanong. Kung you have question, ask the Father. Ask the Father because the Father will reveal kung sino talaga ang appointed son. Ipapakita ng Panginoon sa iyo. Pag kayo pinakita ng Panginoon sa iyo, demonyo siya. Ayaw niyang tanggapin yan. Hindi yan galing sa Panginoon. Galing yan sa demonyo. Kailangan yung panaginip mo, siya si Jesus. Siya yung Panginoon.
Ganun yun. So that's the life of the workers. No? But ito yung yung projection life nila. I-ano ko nga tong aking screen para makita nyo ng maayos. Oh, tingnan nyo. Yan ang itsura natin. Oh, ang gara-gara no, ng damit, no? Yan yung aking sister. Oh, gara-gara ng damit. May paginto-ginto pa si dito, si Mang Kanor, oh. Oh, mga ginto yan. Nag-aalay kami ng mga ginto para kaming nasa tawag nito. Yung ano ba? Tawag nito yung sa Saudi Arabia ba? The kingdom. Oh my goodness. So yan yung projection life nila, but it's so opposite with the reality. No? Ano pa yung opposite? Ito pala yung reality. Ito yung projection, pinapakita pagkalinggo. Pero ang reality ito. Oh, bit-bit si Lola ng paninda. Ang tanda-tanda na. May goal pa rin. Ito again yung aking kaibigan na she was like a sister to me. Pero anong nangyari? Nagkasakit. Kahit pain medication, wala. Manalangin ka kasi may jablo ka. Pag nagkasakit ka doon, may jablo ka. No. May jablo ka daw. Pero pag sila ang nagkasakit, si Pacquiao nagkasakit, hash-hash, kaagad sa Batikal. Oh. Sa Batikal daw, meron daw nananalangin siya. Kailangan niyang i-concentrate yung kanyang espiritu. Oh my God. So ano pa guys? Now, pastoral's life projection. Oh, ang ganda no, pa Vegas pa sila oh. Pero tingnan niyo ang mukha ni Mang Kanor. Kita mo talaga, alam niyo galing sila nag-cruise nito. Oh, sa cruise walang ginawa yan si Mang Kanor kundi biktimahin tong mga to. Itong lahat na to, kulang pa to, meron pa silang ibang kasama na hindi nakasama dito sa Vegas. Pero tingnan nyo ang mukha ni Mang Kanor, oh. Does he look satisfied? No? Parang tumutulo pa rin yung laway. Grabe. Pero ito yung dito sa LA to, dito sa bahay ni Mang Kanor, yung nakuha ng government. Yung nasis ng government. So, tingnan nyo, siya lang, oh. Tumutulo ang laway, oh. Diba? So, that is the projection. Pero ang tingin ng ibang mga workers, oh, they are so privileged. Ang privilege daw ng buhay ng mga pastoral. Hindi lang nila alam kung ano ang pinagdadaanan ng mga ito. You know, kung itong mga pastoral, kung pwede lang nila i-trade in yung kanilang mga buhay sa mga ordinary workers, ginawa na nila yan. Pero hindi. Kasi once you are pastoral, you will remain pastoral. Oh, kahit mag-asawa ka pa, pag bumalik ka, tapos may anak ka, you are still considered pastoral. Yung anak mo, kailangan mong ialay kay demonyo. Imagine, nanay ka, ialay mo yung anak mo, alam mong dinaanan mo yan. You can't think about it, guys, na nangyayari yan dyan sa kanila. No. Isang pastoral, nag-asawa, may anak babae, bumalik. Anong nangyari? Yung anak niya mismo, binitbit niya, doon pa sa Hong Kong, inalay kay demonyo na Mang Kanor. Katulad nung ginawa ni Mang Kanor sa akin, nung sinabi niya sa akin na ialay ko daw yung anak kong babae. Hindi ko naman sinabi yun sa sa husband ko. Kung sinabi ko yun, tinulak na siya sa sa aeroplano nung time na yun. I cannot imagine. Ito pa. Pastoral projection. Oh, di ba? Sabi nito, oh. Only owned by one. Oh. Di ba? Sweet nila, no?
Own by one daw.